So patuloy mga sangkay ang pagkalat sa India nitong isang karamdaman, no, na masyadong pinag-uusapan ngayon ng maraming mga bansa at ilan nga po sa mga bansa dito sa Asia ang naghigpit na po sa mga airport. At ngayon ang tanong mga sangkay, magkakaroon na naman ba ng part 2 ang pandemic na ito sa panahon natin ngayon mga sangkay at gaano nga ba kahanda ang Pilipinas? Mayroon po tayong update tungkol dyan. Alam niyo yung isa sa pinaka kumbaga naiisip ko lang at nagiging usap-usapan ngayon sa mga conspiracy theory na what if sa future mangyari yung mga sci-fi movies like itong pandemic na nagkukos ng zombie effect sa tao. 'Di ba mga sangkay? Ngayon kasi, eto na. May kumakalat na kakaibang karamdaman mula na naman po sa hayop ito. At ngayon mga sangkay, patuloy ang pagkalat nito. Pero hindi pa po umabot sa epidemic. Kasi pag umabot sa epidemic ito o epidemya, mas delikado. Kasi mas magiging madali na lang ang paglabas po ng lugar o sa isang bansa. Kagaya ng nangyari doon po sa China, nagkaroon ng outbreak, 'di ba? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman, ano pa ang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon kasi mga sangkay, eto. Usap-usapan po ito ngayon. Kasi alam nyo, marami po ang nadala na. 'Di ba? Nung nagdaan pong mga taon, 2019, especially 2020, pinakamalala mga sangkay, 'di ba? Na outbreak. Na talagang sarado lahat po. Nagsara. First time ko makakita nun mga sangkay na ang buong Metro Manila, mala ghost cities. Mala ghost town. Yung mga highway, walang sasakyan. So, talagang na-experience natin to. Then, after nung ilang mga taon, eto na naman mga sangkay. Merong tinatawag na Nipah. Ayan, oh. Ano to? Isa na namang bagong pandemic. Ngayon, sabi dito, ang mga pribadong ospital daw ay handa kung sakaling makapasok ito. So, bakit ganun? Bakit ang pinag-uusapan kahandaan kung sakaling makapasok? Hindi ba dapat ang siguruhin nila handa sila na hindi makapasok ito? Dapat ganun ang iniisip ngayon eh. So, tingnan natin. Directives galing sa ating Department of Health kung ano ang dapat gawin. Ano? So, ganun pa rin para ka rin nagtitreat ng mga ng COVID patients. Sa gitna ng banta ng Nipah virus, nakahanda na rin ang mga pribadong ospital sa Pilipinas upang tumugon sakaling may maitalang bagong kaso sa bansa ng Nipah virus. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, tulad sa ipinatupad noong COVID-19 pandemic, ang mga pasyenteng makikitaan ng sintomas ay i-isolate at sasailalim sa pagsusuri. So, bakit ano? Okay lang din na maghanda dyan. Pero dapat ang ginagawa po nila ngayon is paghahanda na hindi ito makapasok sa ating bansa. Kasi pag nakapasok yun, kahit gaano pa nating kahanda sa mga hospital, sa mga isolation room, kakalat na po yan eh. Unstoppable yan. 'Di ba? Ang mga hospitals laging na ngayon na simula nung magkaroon tayo ng COVID, merong itinatalaga ang mga hospital na tinatawag nating isolation room. No? Ito ay nakahiwalay na sa ganon kung sakali mang doon minomonitor kung talagang merong mga ganong klase ng sakit. Symptoms will appear mga around 4 days. Ito symptoms will appear mga around 4 days. Nakakahawa yan up to around 2 weeks.
So, yon, pagka ganon, kailangan i-monitor ka, siguro at least 2 weeks nandun ka sa isolation room. Kaso nga mga sanggay, isa pang impormasyon tungkol po dito sa karamdaman na to, mas malala daw po ito. Yung effect niya mas malala daw po sa last pandemic. Kasi yung utak mo daw ay talagang wawasakin yan. So, mas delikado daw po talaga. So, dapat ang pinaghahandaan, hindi makapasok sa Pilipinas. Kasi, di ba, like, for example, noong 2020, hinintay pa po nila PRRD noon, mga sangkay na, kumbaga, hindi, bukas pa rin yung ano natin, no, hospital, mga paliparan eh. Hindi nag-stricto noon. So, nung nakapasok na, saka lang nag-lockdown. Saka lang nag-stricto doon po sa mga airport. So, ngayon, dapat, kumbaga, maging aral yun. Huwag nang makapasok sa Pilipinas. Yun ang mahalaga. May mga ospital na ring nire-require ang pagsusuot ng face mask sa loob ng kanilang pasilidad para maiwasan ang hawaan sa mga pasyente at health workers. Binigyang diin ni Dr. De Grano, tulad ng payo noong COVID-19, hinihikayat ang publiko na panatilihin ang wastong pag-iingat sa sarili. Kabilang dito ang simpleng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, O, pakinggan nyo mabuti, ha? at pagtatakip ng ilong at bibig kung bumabahing. Nag-i-spread kasi ito through droplet infection, ano. So droplet 'yan, ano. Ibig sabihin kung may humatsing na infected na tao o sa hangin, pwede nating makuha 'yan. Frequent hand washing, ano, kasi nakakatulong talaga 'yan dahil kung ano-ano kasi nating nahahawakan, ano. Kung kayo po ay highly vulnerable, mahinang katawan, may mga ibang underlying diseases, gumamit po tayo ng face mask kung tayo lumalabas. At kung meron na po tayong symptoms din, kahit symptoms lang ng trangkaso, ay magpa-isolate na po tayo at gumamit din tayo, of course, ng face mask. Yun po, and then iwasan po natin ang sobrang madaming tao. Ayon sa World Health Organization, kabilang sa mga sintomas na dapat bantayan ang lagnat, O, ayan, ito po. Ito yung mga sintomas. Ito yung matindi. Pananakit ng ulo. Tapos kasama pa rin po mga sangkay yung hirap sa paghinga. Parang last time, ganito din po. Mas malala nga lang ngayon kasi mga sangkay. Talagang pipigain ka nito. pananakit ng ulo, Mhm. at hirap sa paghinga. May ilan din na nakararanas ng panginginig, matinding pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka at pagtatae. Habang may mga kaso naman na asymptomatic o walang nararamdamang sintomas. Same sa last na pandemic, di ba? Kaugnay nito, patuloy ang pagsasagawa ng border surveillance at screening protocols ng Department of Health Bureau of Quarantine sa mga paliparan at Ayun. pantalan. Pahayag ng DOH, bahagi ng primary screening ang thermal scanner na naka-install sa arrival concourse at binabantayan ng 2 BOQ nurses. Mag-a-alarm ito kapag ang temperatura ng pasahero ay lumagpas sa 37.5 degrees Celsius. Ayun. So, nakabantay naman pala sa ating paliparan ngayon. So, naglagay na po sila ngayon yan para masiguro. Kagaya po ng ibang bansa. Mas maganda to kasi para talagang kumbaga hindi na tayo maisahan. May mga spotter din na mano-manong nagmamasid kung may makikitang sugat o rashes sa mga dumarating na pasahero. Isinasa ilalim sa interview at physical check ang mga pasaherong may nakikitang sintomas. Lahat ng papasok sa bansa Good. ay kailangang kumpletuhin ang health declaration checklist sa e-travel app upang matukoy kung galing sila sa mga flag countries at kung kailangan ng karagdagang pagsusuri. Ang mga pasaherong kinakailangang sumailalim sa mas masusing examination ay dinadala sa mga DOH designated hospitals tulad ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Nilinaw ng DOH na walang naitatalang bagong Nipah virus sa bansa, kaya't walang dapat ikabahala ang publiko. Pero paalala sa lahat, maging alerto at mag-ingat. Kung makararanas ng anumang sintomas ay agad nang magpakonsulta. Okay, so
As of now, wala pa rin daw po mga sanggay. Pero sana mabantayan po ito na maayos para po hindi po tayo maisahan kagaya po nung 2019. Okay? Well, the best mga sanggay na kailangan natin gawin maliban sa pagpe-face mask, paghuhugas ng kamay, paglalagay ng alcohol, ipagdasal po natin ang ating bansa. Okay? Pray for our country. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.